Shalom, shalom, shalom mga kababayan, mga kapatid. Isang pinagpalang araw ng Lunes sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na pinabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At ito'y ating pinagdinilayan. At from time to time, may sumasagot din minsan tayo ng mga katanungan na aabot sa ating kakayanan. At sa ngayon ay araw ng Lunes ay kapiyastahan ni Saint John, Cardinal John Henry Newman. Si Cardinal John Henry Newman ay isa siyang dating Anglican bishop na kung saan he wished to make their church like the early church. Sapagkat siya ay Anglican at alam natin ang kasaysayan ng Anglican. Ang Anglican ay, ang founder ay si King Henry VIII. Si King Henry VIII nang magpaalam siya sa Pope para i-divorce ang kanyang asawa ay hindi siya pinayagan sapagkat sa Catholic Church ay walang divorce. So during those times, around mga 16th century, 15 something like that, ay nag-split or umalis si King Henry VIII sa Catholic Church at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan na mag-establish ng tinatawag na Church of England, which is now called the Anglican Church. So, then after that, pinersecute niya ang lahat ng mga Katoliko sa England at halos pinapalayas, pinapugutan ng mga ulo ang ayaw sumunod sa kanya. Kasama na yun si Saint Thomas More, kung saan si Saint Thomas More naman ay noong dalhin na siya sa patayan, sabi ni Saint Thomas More, I am a good king servant, but God first. So mas pinili ni Saint Thomas More na mapugutan ng ulo kaysa sumunod sa maling ginawa ni King Henry VIII. At itong si Cardinal John Henry Newman ay siya po yung bishop na kung saan he wanted their church will become like the early church. So si Cardinal Newman ay nag-research sa mga kasaysayan. Then sa pag-research na pagtanto niya at sabi niya, to be deep in history is to cease being a Protestant. So he converted to the Catholic faith. And then, sa ngayon ay, as I heard the early report, na isa siya sa mga nadagdag sa, I think number 38, Doctor of the Church, mga kapatid. So, yan. So, the Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 4, verses 12 to 17, then 23 to 25. Matthew chapter 4, verse 12. Glory to you, Lord. When he heard that John had been arrested, he withdrew to Galilee. He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea in the region of Zebulun and Naphtali, that what had been said through Isaiah the prophet might be fulfilled. Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sit in darkness have seen a great light. On those dwelling in a land overshadowed by death, light has arisen. From that time on, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. (23 to 25). He went around all of Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom,
and curing every disease, and illness among the people. His fame spread to all of Syria, and they brought to him all who were sick with various diseases and racked with pain, those who were possessed, lunatics, and paralytics, and he cured them. And great crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, and Judea, and from beyond the Jordan followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan, mga kapatid. So, ang Ebanghelyo ngayon patungkol sa ating Panginoong Kristo, kung saan nung tinutugis na siya, umalis siya at lumipat sa Zebulon. Okay. Ang sabi dito, sa land of Zebulon and Naphtali. So itong Zebulon and Naphtali, alam naman natin, ito ay isa sa dalawa sa mga anak ni Jacob or ni Israel. Okay. Na malapit sa Jordan, the Galilee of the Gentiles. At sinabi dito, and that what had been said through Isaiah the prophet might be fulfilled, land of Zebulon and land of Naphtali, the way to the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sit in darkness have seen great light on those dwelling in a land overshadowed by death. So, nakakita sila ng nakakita sila ng liwanag, sapagkat our Lord Jesus Christ Himself is light, mga kapatid. Di ba binanggit ng John chapter 8 verse 12, sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness. Di ba? Yun ang sinasabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 12, na siya yung liwanag. At binanggit din yun ni San Juan dun sa kanyang ebanghelyo sa John chapter 1, na sabi dito sa verse 5, John chapter 1 verse 5, the light shines in darkness, and the darkness has not overcome it. So, ang Panginoong Jesucristo ang liwanag. At tayo man din, mga kapatid, for us to know, dapat din nating malaman that we became also the light. Okay? Tayo ay naging liwanag din. At ang liwanag na ito ay inaasahan din ng Panginoong Jesucristo na makikita or nagniningas sa gitna ng kadiliman. At yan yung sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Makikita natin doon na sinasabi ng Panginoon, you are the light and salt of the earth. So, ibig sabihin na dapat itong liwanag na taglay-taglay natin ay nagniningas sa gitna ng kadiliman. Di ba? Alam natin na kung walang liwanag ay napakahirap, mga kapatid. Di ba? Karanas na tayo ng brownout. At ang hirap kapag walang kuryente. Kaya nga kapag ma-restore yung electric power ay gano'n na lamang yung sigawan ng tao. Di ba? Kasi napakadilim, ang hirap kumilos. Maliban doon na hindi ka makagamit ng cellphone, lalo na sa atin ngayon. Hindi ka makagamit ng cellphone, mainit, ay mahirap kumilos ng madilim. So, ibig sabihin, ganun na lamang kahalaga yung liwanag. At ang Panginoon Jesucristo ay liwanag, at tayo man din ay liwanag din. Sapagkat para tayong buwan, mga kapatid, that kinukuha natin yung ating liwanag or nanggagaling yung ating liwanag sa araw. Di ba? The same with us, na sinabi ng Panginoon, John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. At yung mga sumusunod sa Kanya ay nagtataglay din ng liwanag. And the Lord Jesus Christ is expecting us na itong liwanag na ito na taglay-taglay natin ay nagliliwanag din sa kadiliman.
So, nung dumating siya sa Zebulun na Naphtali, ay nakakita ng liwanag ang mga tao roon at na overshadowed by darkness. So, try to imagine kung tayo ng mga Kristiyano, tayo ng mga mananampalataya, tayo ng mga Katoliko, totoong isinasabuhay natin ang ating pananampalataya, ay hindi tayo dapat parte ng kadiliman. We are light. At ang liwanag na ito ay sabi dito sa John chapter 1 verse 5, kailanman hindi madadaig ng dilim ang liwanag. Diba? At kung babasahin natin dito sa Matthew chapter 5, mga kapatid, ito yung suppose ng gagawin natin. Ang binanggit dito, basahin natin mga kapatid. Matthew chapter 5, okay, basahin natin. Buksan niyo po sa Bible niyo, may Bible kayo. Dito sa verse 13 to 16, sabi rito, you are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. Then sa verse 14, sabi niya, you are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden. Nor do they light a lamp and then put it under a basil basket. It is set on a lampstand where it gives light to all in the house. Just so, your light must shine before others, that they may see your good works, good deeds, and glorify your heavenly Father. So, this light that we have ay hindi dapat natin tinatago, hindi natin sinasarili, mga kapatid. Sabi dapat ilagay daw sa lampstand para makita at mapakinabangan ng marami. You see? Try to imagine, ibig sabihin tayo ang liwanag. Kung tayo na mga Kristiyano, hindi natin gamitin yung ating liwanag. Di ba? Ano na kaya mangyayari sa atin? Kung ang taglay-taglay nating asin ay hindi na umiiral sa daigdig na ito, ano na kaya nangyayari sa daigdig na ito? Di ba? Ano kayang mga ideology yung maaring mamayani sa daigdig na ito? So, ibig sabihin, tayo ng mga Kristiyano ay ganun kahalaga yung ating gampanin na kinakailangan yung liwanag na taglay-taglay natin na galing sa Panginoon ay makikita ng marami. Sapagkat, imagine kung ang daigdig dito ay walang ilaw. Di ba? We are the light and salt of the earth. Ang salt, di ba ano ba ang ibig sabihin ng salt? Ang asin, mga kapatid, di ba, yung, lalo na especially during those times, sa panahon ng yaon, na ang salt ay, of course, nagpapalasa ng pagkain. Okay? So, we're supposed to gives the light kung saan man tayo makapunta. Di ba, ang salt ay nakapag-preserve. Di ba? Lalo na noon kasi wala namang refrigerator. Ibig sabihin, tayo yung preserver para hindi dumating sa pagkabulok ang daigdig dito. You see? Ganun, mga kapatid, bakit binanggit ng Panginoon yun na salt? We are the salt of the earth. Okay? We are the preserver. Kasi kung wala tayong mga Kristiyano, ano-ano na lang kayang ideology, yung umiiral at nagpapaligsahan ngayon. Di ba? So, ganun kahalaga yung kampanin natin bilang mga mananampalataya. To be the light and salt of the earth. As what our Lord Jesus Christ is also the light. At ang liwanag natin ito ay nanggagaling sa Kanya. At dapat itong liwanag na ito ay ipinapasa natin at ipinapakita natin sa iba. At yun yung sinasabi doon sa Matthew chapter 5 verse 16. Sa ibang translation, sabi niya, sa King James translation, sabi niya, let your light shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father which is in heaven. Mga kapatid.
Father Jason, dumaan si Father Jason. I thank you sa pag-follow. Jezabel Bilan. Ay, Contemplative Soul, good morning. Si G. Nick Walps, I thank you for follow. Okay. So yun mga kapatid. Kaya yung lugar ng pinuntahan ng Panginoon Kristo ang Sibulon at Naphtali, nakakita sila ng liwanag. The same with us mga kapatid. Kung saan man tayo pupunta, hindi pwede natin i-compromise yung ating pagiging liwanag. Hindi pwede mag-shift tayo. Hindi pwede na itago natin yung ating pananampalataya. Hindi pwede itago natin yung ating liwanag. That is why, sa anong paraan, sa simpleng paraan natin may pakita yung ating liwanag. Di ba? Paano natin may papakita yung ating liwanag? Halimbawa, kung pumunta ka sa mall, kung dumaan ka sa isang simbahan, huwag mag-sign of the cross ka. Dapat yung standard, yung normal, sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Yung iba, edi, huwag mo nang gawin kung nahihiya ka. Di ba? That's mga simple mga bagay na ginagawa natin. We are showing our light to the world. Pagdating sa mall, kapag kumakain ka, do not be afraid or do not be ashamed to pray. Kami mag-asawa, kahit saan kami pumunta, kahit saan kami kumain. Okay. We are making sure to pray before eating. At actually, pinapractice na namin yung style, I God bless you, Contemplative Soul. Pinapractice na namin yung style na tinuro ni Father Darwin. Yung to break the seal and consecration of the food before blessing it. Nagpipray kami kapag mag-pray na kami sa mga mall. Kahit sa ang lugar, sa mga public places, we are praying first before we eat. We are making sure to pray. And we are not afraid to make a big sign of the cross. Hindi pa rin hindi maintindihan, hindi ganun. Mag-sign of the cross kami tapos, sinusunod namin yung style ni Father Darwin, which is, I believe it's true. Bakit? Ang sabi kasi ng mga exorcist, mga kapatid, kahit yung isang halimbawa, ang example nun kung bakit kinakailangan. Kasi ang isang bahay, halimbawa yung isang bahay itinayo, pinaduguan niya ng dugo ng hayop. So kapag i-bless ng pari yan, walang effect yung blessing. Kaya kasi, nung pinaduguan ng hayop yun, na-consecrate na yun sa demonyo, mga kapatid. So once it was consecrated to the level, yung effect ng blessings, walang mangyayari. So ang gagawin mo ay i-break mo na yung seal and consecration. The same with the food, mga kapatid. Alam natin, even as kami dati sa probinsya, kay tatay ko, parang it seems na nagpa-practice din ng ganun, or ibang mga neighboring farmers, bago pa man mag-start sa pagtatanim, ay may mga prayer na sila, may mga consecration na sila, na kung minsan, hindi siya under sa Catholic teachings, bagkus it is superstition. Nahuhulog siya sa superstition. Yung may mga consecration na sila kung ano-ano na yung mga ino-offer nila bago pa man magtanim. Until the harvest, mga kapatid. At maging pagdating sa yung mga pagkain, di ba? Okay, magulat yung, di ba, may nakalagay pa nga dyan, halal. It was being prayed by those group na ginagawang halal yung pagkain. So kami, bago kami kumain sa mga mall, mahaba-haba kami mag-pray ng konti. Kasi mag-pray kami in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We break any seal and consecration of this food by the power of the name of the Lord Jesus Christ and by His most precious blood. Amen. And then saka namin banggitin yung prayer na, bless us, O Lord, and these thy gifts we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. So with that means, sa pamamaraan na ganyan, sa simpleng paraan, we are showing our light. Ipinapakita natin yung liwanag natin. We are not hiding it. Kasi sabi, kapag mag-sindi tayo ng ilawan, dapat nakalagay sa isang patungan, mga kapatid. Okay.
So, the same with us, mga kapatid, na kung paano ang Panginoon Kristo, nung dumating siya sa Zebulon at sa Naphtali, ay nakakita ng liwanag ang bayang yaon. Sana ganun din tayo. Kung saan man tayo mapunta, saan man tayo magawi, dapat na ipapakita natin yung liwanag natin sa mga tao. Okay? Ayan, mga kapatid. So, at paano natin mataglay itong liwanag na ito? Of course, we need first to let the Lord live in us. Yung parang sinasabi ng mga kapatid natin sa ibang sekta, yung tanggapin mo ang Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Makipag-isa tayo sa Panginoong Kristo. Yan yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Siya'y bago na at wala na yung dati niyang pagkatao. That is supposed to be. Makipag-isa tayo sa Panginoon. So, ang Panginoon na sumasa atin na liwanag, yung liwanag niya magra-radiate sa ibang mga tao. Okay. Dapat mapansin yun ng mga tao. Actually, mapapansin. At mapapansin nila kung talagang totoong may liwanag ka ni Kristo sa buhay mo. Or of course, pag-aralan natin ang salita ng Diyos, salita ng Panginoon Kristo. Kasi kung i-connect natin, alam niyo ba na kung i-connect natin, sinasabi na sa John chapter 1 verse 1 to 3, lagi natin ito binabanggit. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And the Word became flesh and dwelt among us. At hindi lamang sa mamuhay ang Panginoong Jesucristo sa community natin, mag-start from within sa atin, mga kapatid. At sinasabi pa rin doon sa Psalm 119 verse 105, di ba? Narinig na natin 'to eh. Kinakanta natin 'to minsan sa mga Holy Week kapag walang alleluia. Di ba? Binabanggit doon na, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, ibig sabihin, yung salita ng Diyos kapag isinasabuhay natin, isinasapuso natin, ito yung nagliliwanag sa buhay natin, mga kapatid. Okay. King Judas. Good morning po. Makikisuyo po shout out si Father Gessie Dismaya. Ay, Father Gessie Dismaya. Ay, Father Gessie Dismaya. Oy, may papashout out sa iyo si King Judas. Taga saan po ba yun si Father Gessie Dismaya? Nag-lock yung Joe niya. Nung isa. Meron tayong mga King Judas. Merong mga nag-a-align na mga Joe. Saglit lang. Sa Facebook, hanapin nyo, merong ganon. Okay? Gift din naman ba? Talent din naman yun. Merong mga ganon sa Facebook, hanapin nyo. Okay? Na ma-restore. Oo, kasi kuminsan yung sa, kahit yung wife ko kuminsan mag-hikab, magsobrahan ng hikab, parang maglalak tong Joe mo. Tapos ang hirap nga, hindi ka makapagsalita. Okay, in the name of the Lord Jesus Christ, loobin nawa ng Panginoon na pagalingin niya ang kanyang lingkod ni Father Gessie Dismaya. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen. Okay. Pero, meron din po ganun, King Judas, na may nag-restore ng ganun yung naglalakdyo. Saglit lang nila ginagawa. Okay. Hi, Brother Romy, good morning. So, yun mga kapatid, to have the light, to possess the light of the Lord Jesus Christ, of course, una-una, is isabuhay natin yung salita niya. Kasi yung sinasabi sa Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. At isabuhay natin yung salita niya. At of course, makiisa tayo sa Panginoong Kristo. Tanggapin natin, pag-ariin natin ang Panginoong Kristo sa ating buhay. At ang Panginoong Kristo na siyang liwanag ay siyang nagliliwanag sa ating mga buhay at makikita ito ng ibang mga tao.
At yun yung sinasabi na dapat makita ang ating liwanag, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid, I just make it shortly. At sa Ebanghelyo na ito, basahin niyo muli. At ang Panginoon Kristo ay nagpasimula na siya ng kanyang ministeryo at nangangaral na siya ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. So, ganun din ang sana ang gagawin natin. At always nating taglayin ang liwanag ng Panginoong Kristo. Okay? So, maybe that is by now. Thank you and God bless sa mga bagong nag-follow kay Contemplative Soul. God bless. Sa mga nag-likes, 142 likes. God bless. And we pray and let us pray for Father G.S.C. Dismaya na ma-restore yung lockjaw niya in Jesus' name. Lord, we pray. At ganoon din sa atin, anuman mga concerns natin, iligtas nawa tayo ng Panginoon sa mga mabibigat na mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman, sa mga bagay beyond our control, at maging sa mga sakit na kinakatakutan natin, yung cancer, stroke, hypertension, kidney failure, or ano pa mang mga malulubang sakit o karamdaman na iligtas nawa tayo ng Panginoon, maging sa mga bagay beyond our control. So, shalom mga kapatid. May God bless you all. Yung mga nag-tap ng screen. At maging hindi man dumaan man sila, bagamat hindi man sila nag-tap ng screen, pero andyan sila nakisa sa atin. May God bless them and keep them always safe and sound. At katulad ng kanina, binanggit natin na ngayon ay kapiyastahan ni St. John Henry Newman na sinabi niya, to be deep in history is to cease being a Protestant. So, ibig sabihin mga kapatid, bilang mga Katoliko, katulad ni John Henry Newman, he was not a Catholic before, but he studied deeply the early church, the history of the church, and because of that, he converted to the Catholic faith. Because kung alam natin ang kasaysayan, alam natin yung totoo at nag-aaral tayo ng totoo at malaliman sa banal na kasulatan, kahit laiko lang tayo, mapagtanto natin na ang Panginoon Kristo ay nagtatag lang pala ng isang iglesia at ang iglesyang ito ay nanatili at hindi ito matatalikod at kailanman matatalikod, mga kapatid, sapagkat ang Panginoon Kristo ay liwanag na nagtatag ng kanyang iglesia, kailanman ang liwanag ay hindi magagapi ng kadiliman. So therefore, hindi ito matatalikod at natalikod, pagkos mula ng unang siglo, after niya sabihin ng Matthew 16:18, at hanggang sa kasalukuyan, ang iglesyang ito ay nanatili at yan na ngayon yung the Catholic Church, mga kapatid. So that is by now. May God bless us and keep us safe and sound. Amen. The emancipation of SAP. There is no archaeological evidence to support that claim. Kung archaeologist ka ba, baka hindi mo lang nabasa or hindi mo lang alam. Okay? Okay. So, that is by now mga kapatid. May God bless us. Hello, I'm signing off now.